Napakomment kaagad si Klay Thompson mga idol sa podcast ni na Patrick Beverley and Jay Williams kung saan pinag-usapan nila ang patungkol daw sa pag-i-struggle ngayon ni Klay Thompson. Ayon pa mismo kay Patrick Beverley ay hindi niya pa nakitang mag-shoot ng ganto si Klay Thompson. At ayon naman kay Jay Williams mga idol, tila mayroon daw epekto ang nobya nito na shy na out of focus, walang enerhiya. At sinabi na nga niya ang hindi kaya-ayang salita. Ito po mga idol sa comment ni Klay Thompson, nagalit po siya sa dalawa. Especially mga idol nang tawagin ang kanyang GF na si Megan Thee Stallion ng isang salitang hindi po maganda. At ito ho'y nanggaling pa raw sa mga kapwa NBA player niya, ito ho'y nakakadismaya. Ayon pa mismo kay Klay Thompson, ano raw ba ang mararamdaman nyo kung ganyan ang sasabihin ko sa iyong mga asawa? Patuloy po sa ngayon mga idol ang pag-i-struggle ni Klay, pero somehow sa mga nagdang laban niya ay okay naman. Siya ay kumamada ng mataas na numero at nakapukol pa ng 6 na tres. Somehow mga idol, sana ito'y magtuloy-tuloy na. Para sa inyo, ano kaya ang problema ni Klay Thompson kung bakit siya ay nag-i-struggle? I-comment lang. Malakas na sa ngayon ang OKC Thunder at kanilang dedepensahan pa ang kanilang titulo gamit ang kanilang mga batang players. Pero heto pa mga idol, mayroon pang pasabog para sa kanilang mga fans. Sa 2026 NBA Draft ay kanilang makukuha ang draft pick ng Philadelphia 76ers kung hindi sila makakapasok sa top 4 at ganoon din po ang Rockets. Yung sa Clippers naman, kung magkakaroon po sila ng worst record sa season na ito, ay mapupunta rin po sa OKC Thunder ang kanilang pick. At yung sa Utah Jazz, kung hindi po sila papasok sa top 8, sa OKC Thunder din po ang kanilang draft pick. Ito ay magbibigay po ng maraming pick para sa OKC Thunder, o kanilang gagamitin ba ito bilang trade asset para sa hinaharap. Kahit na hindi po trenato noon ng Nike ito si Stephen Curry na naging dahilan kung bakit siya pumirma sa Under Armour, ngayon number 1 po sila sa mga posibleng makatrabaho ang isang Stephen Curry, kung saan malaki ang kanilang community na makakatulong po ng malaki kay Stephen Curry at sa kanyang Curry brand, considering pa na malaki at maganda ang kanilang marketing. Pangalawang option kay Stephen Curry ang Adidas. Maganda rin po ito sapagkat malakas ang kanilang basketball and lifestyle footwear. Malakas din po ang kanilang community at bagay na bagay po ito sa Curry brand at kay Stephen Curry. Especially, malaking tulong din po ang kanilang market na sumasabay din sa Nike. Pangatlo ang New Balance, pero ito ra yung pinakabagay kay Stephen Curry sapagkat hindi masyadong maraming star player dito. Kaya pwedeng mag-focus ang New Balance kay Stephen Curry mga idol na siya magbibigay sa kanya ng kalayaan at malawak na gagalawan sa brand na ito. Kung nais naman dito mga idol ni Stephen Curry ng mas maliit na brand, pero syempre sumasabay din po sa mga sikat na brand sa ngayon, etong Puma, pang-apat po sila sa option. At ang panglima, ang leaning Chinese sports brand. Kung tutuusin, pwede naman yung Curry brand na lang ang gagamitin ni Stephen Curry. Pero syempre sa kabilang banda, kung pag-uusapan yung negosyo, ay malaki ang kanyang kikitain kung mayroong makikipag-partnership sa kanya. Ikaw, saang brand kaya nababagay si Steph? I-comment lang.